may gagawin tayo. Ito sharp. So ang problema nito kanina nung dumating sa atin ay nagbi-blink lang yung red niya. So gusto ng may-ari, i-video daw natin kung ano ang sira para mapanood niya. So ito, bibidyo natin siya. So nagtry ako mag-reset ng control kanina, hard reset natin, kaya siya gumana. Kaya lang wala pa rin siyang ilaw. So try muna natin palitan to ng backlight or check natin yung backlight kung ano ba naging problema. Pwede kasing pundi yung ilaw, pwede ding sira yung backlight driver niya. So hindi na siya nag-protect, pero wala pa rin siyang ilaw. Yan, blanco pa rin siya. Check natin. Okay, so ito, naglagay tayo ng backlight driver. Yun, tinry natin tusukan ng backlight driver. So umilaw yung backlight natin. Mayroon siyang supply na 50 volts yata. Yun, meron siyang 50 volts na supply sa backlight. So tatlong strip ang gamit nito na ilaw, tatlong strip. So sunod natin gagawin, kung umiilaw yung backlight natin ay resistance tayo. Minsan kasi sira yung diode. Ito, tingnan natin. Buzzer tayo. Yun oh, shorted yung diode nya. Yan. So, pwedeng ito yung dahilan kaya nawala yung backlight nito. Shorted yung diode. So, check natin kung ito talaga yung sira. Pag ito, swerte ng may-ari kasi hindi backlight yung papalitan natin. Makakatipid siya. Kasi itong unit na ito, napresyuhan ko na ito para sa replace ng backlight. So, kung hindi naman backlight ang issue, supply ang problema, so may discount siya, medyo bababa yung presyo natin doon sa presyo natin sa ilaw niya. So labor lang ito, saka parts ang babayaran niya pag ganito. So ito, nabunot na natin yung diode. So yun, shorted 0.8. So check ngayon natin kung shorted pa dito sa ground. So hindi naman siya magkakaroon ng short kasi out lang yun eh. Ito spit. Okay naman. Okay naman. So diode lang talaga ng yung problema niya. So yung diode natin nakasiris lang yan sa circuit natin ng positive line. Nakasiris yan. So yun lang talaga yung shorted. Yung step up nya para mag-boost o tumaas yung supply ng backlight driver natin. So gagawin natin dito, hahanap tayo ng ganitong diode. Pag wala mahanap, so mag-google na lang kayo. SR5100. So google nyo kung ano yung pwede ipalit yan, kung ano yung data nito, kung gaano kataas yung ampere nito, saka kung anong klaseng diode dito. Sa Google, mas mabilis kayo makahanap ng kapalit. So ito, SR5100 labo. Yan, Schottky diode, 5 ampere, 100 volts. So hanap tayo ng kapalit nito. Mas maigi kung mas mataas sa 100 volts or mataas sa 5 ampere. Huwag lang tayo bumaba sa 100 volts saka 5 ampere. Okay lang magpalit ng mataas, huwag lang bumaba. Okay, so wala tayong mahanap na medyo mataas. Same lang din yung kinapit natin, 5100. Okay, so wala tayong mahanap. So gagawin natin, testing natin ngayon. Titingnan natin kung normal na kaagad. Kasi yung mga ganito, pag nag-protect yung program nito, minsan pag binuksan mo siya ay nagluloko siya, yung hindi normal operation. So try natin, saksak lang. Nag-standby siya. Power on natin. Ayun, nagbi-blink na siya oh. Yan, nagbi-blink siya. So may issue pa rin yung program nito pag ganito. Yan, nagbi-blink.
So hindi gagana to pag ganito nagbi-blink. Ibig sabihin niya nag-protect na yung board natin or nasira na yung program natin. So gagawin natin dito, try lang natin i-hard reset ito. Ang pag-hard reset nito ay bubunutin mo muna yung saksak. Ayan. Pindot ka muna dito. Long press, press mo lang ito pababa. Tapos itong power, press mo rin pababa. Yan, parehas naka-press pababa. Tapos saksak mo yung AC cord. Pag nasaksak mo yung AC cord, aabangan mo tong ilaw dito. Kasi mapapansin mo yan, may pagbabago yung ilaw niya. Pag nagbago yung ilaw niya, red, green. So, bitawan mo yung press mo ng dalawang button. Tapos, up and down mo siya. Ito. I-up and down mo ito. Okay, try natin kung gagana siya. Okay. So, tingnan natin kung gagana. Yan, nag-blink siya, no? Bitawan natin, tapos up and down natin. Yan, lumabas yung white, tapos long press mo. Yung joystick, long press mo lang. Okay. Yan, so lumabas na yung service niya. Diba, pupunta tayo ngayon sa page 9. Page 9 lang tayo. Yan. Gagawin natin yan, EEP clear. On natin. Tapos, enter natin. Running okay off. So, mapapansin mo, okay na siya. So, yung error ay nag-zero na siya. Yan. So, clear na yan. Back to normal na yung program natin. Yan. So, ito, pag pinatay natin to, power off lang natin. Kung hindi gumana sa power off, bunutin na lang natin sa saksakan. Yan. Bubunutin natin, tapos saksak ulit natin. Titingnan natin kung gagana na yung unit. So, nag-on na siya. Abangan na lang natin. Yun. So, naka-channel siya. Lipat natin sa audio-video. Input. Lipat natin sa AB. Ayan, pinakababa. Ayan, audio-video. Tapos, off ulit natin. Bunutin natin. Pag yan, naka-audio-video pa rin, ibig sabihin, okay na yon. Nag-save na yung program natin. Set na siya. Try natin. Dapat audio-video pa rin siya. Yun, okay na siya, no? So, volume natin. Tingnan natin kung tatalab yung volume. Okay rin. Lagyan natin ng palabas. Yan. So, may palabas na siya. So, itong unit ni ate ay hindi backlight issue. Kundi, supply ng backlight ang problema niya. Kasi nasira yung diode. Yan. So, ito lang naging problema niya. Okay, so okay na siya. Kaya lang, yung mga ganitong brand kasi, pag talagang hindi ka technician or hindi mo kabisado ang ganitong setup, ganitong repair, hindi mo alam kung paano i-hard reset. So, kahit magpalit ka ng diode, hindi mo pa rin mapapagana ng maayos. Kasi nga, kailangan mo pa rin i-hard reset yung pinaka mainboard niya para umayos yung program. Yun, so okay na siya. So, ganito lang. Ulitin ulit natin yung turo natin kanina pag nag-hard reset nito. Sabay mo lang long press yung power button on, tapos yung center nito, long press lang. Tapos, saksak mo yung AC cord. Pag nakita mo yung ilaw niya na nagbago na, palit-palit na, bitawan mo, release mo yon. Tapos, gagawin mo, up and down mo to. Tapos, pag napansin mong nag-white na yung screen, long press mo ito. Long press mo sa gitna ulit. Press mo pa gitna. Tapos, mapapansin mo nun, paglabas ng service mode, bitawan mo na. Minsan, yung ganong operation, ganong setup, hindi gumagana. Kahit anong gagawin mo, hindi siya gumagana.
Ibig sabihin nun, marumi yung switch. Hindi maayos yung contact ng switch, ng tack switch nya. Gagawin mo lang dyan, linisin mo muna. Saka ka mag hard reset ulit. So okay na ito. Bali yun lang naging problema nito. Isang diode na ito. So hindi naman siya mainit. Yan. Okay na ito. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.